Hi everyone! It's me again, your Gandadang, and for today's video ay samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari sa amin buong maghapon. I just want to share lang kung anong nangyari sa amin buong maghapon. Sumama lang naman ako sa Tuguegarao para ihatid ang aking mga kapatid. And after that, napagdesisyonan nila Papa na lumipat ng boarding yung kapatid ko. And then, meron ngang vacant sa tabi ng apartment din nila. And ayun, inilipat na din namin agad. And buti na lang, meron din si Mimi na tumulong sa amin. And bali dalawa nga silang ihatid namin. Inuna nga namin ihatid yung gamit ni Arian. Pinuntahan nga muna namin yung may-ari ng boarding sa may Mauve. Dahil dun yung pwesto nila, dun sila nagbebenta ng mga damit. And after nakapag-deal, binuhat namin lahat ng gamit niya. Pinasok nga muna namin yung kwarto bago namin buhatin yung mga gamit niya. Napansin nga ni Mama na sobrang alikabok. Nilinisan nga muna ito. Meron nga pala kaming nahanap o nakita na walis sa baba. Kaya ayun, hiniram muna namin at nagwalis si Mama. Naghanap nga din kami ng basahan kaso wala nga pala kaming dala. Ayun nga, hindi nga namin akalain nalilipat din agad siya ng boarding niya. Pumunta na lang pala si Arian sa may sasakyan para maghanap ng basahan kung may naiwan bang basahan sa may sasakyan. And after that, pagdating niya ay may dala-dala siya. Sabi nga ni Papa, siya na lang muna yung magpunas. At kami ay maghahakot na ng kanyang gamit. Nang makalipat na nga kami ng mga gamit niya. At hinatid na din namin si Mimi sa boarding niya. Sa Peña Blanca nga pala siya nag-aaral. Nursing ang course niya. Nang papunta na nga kami ay may nakitang bilihan ng mga banana Q, kamote Q, at lumpiang gulay si Papa. And ayun, napabili na din kami kasi nga hindi pa kami nagmerienda. Habang nasa biyahe nga kami papunta sa Peña Blanca, ay kumain na din kami. Nang makarating na pala kami, ay umakyat din ako sa room niya dahil kukunin ko nga yung timba. Dahil walang timba si Arian at wala siyang magamit. Nang makarating na kami ng boarding ni Arian at iiwan na namin yung timba, hindi ko akalain na iiwan pala nila ako nang walang dalang kagamit-gamit. Di, cellphone lang ang aking dala. Nang makababa na nga ako ng sasakyan, ay dali-daling itinaas ng kapatid ko yung timba and pumunta kami ng SM downtown kasama ang kanyang mga kaibigan. And after that, sa hindi inaasang pagkakataon, pagka-uwi nga namin ay may pumasok sa kwarto at naglagay ng ilaw at nawala ang pagkain niyang chowking at timba. Dali-dali naman akong tumawag kila Papa para sabihin kung anong nangyayari. Ayun lang mga kaganda, thank you for watching. Follow, like, and share my page mga kaganda.